are near. Assalamualaikum, brother. Ako si Your Felix light Rivera. breaks through Tuloy our po. Ito na deepest lang. fear. You make the broken heart rejoice. In you we Ngayon na find nagsisimula. our voice. We lift you So, yung topic high natin mga kapatid sa above the ganda habang skies. With every breath our praises rise. Your love it never fades away. We worship you both night and day. Chains are share natin muna dito sa broken in ating your mga name. pages. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. Wala na naman. We lift you Nagbalik na. above the skies. With every breath our Check one. praises rise. Your love it never fades Wala. away. We Ano nawawala eh. worship you both night and day. Yan, wala ulit. Your name is power, life, and peace. By your word, our fears release. You are the hope that fills Check mic, our check mic. soul. Okay ba yung In aking you sound? we find our goal. Malinaw. We lift you high above the skies. With every breath Okay, share our done. praises rise. Your love it never Nagbalik na. fades away. We Parang nandun tayo sa radio station, Brother Fernando. Ayos yung platform mo dyan, Oo, ano lang to. Dito lang to sa bahay. Opo. Share na ako. Hey, hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist Church versus Islam mga kapatid, sa topic natin ngayon na patutunayan ng ating affirmative na ang tunay na Allah ay ang Diyos na sinasampalatayanan ng Seventh-day Adventist Church. Affirmative natin mga kapatid si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, at negative naman si Ustad Ali Javier ng Islam mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minutes na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, yung ating rule number 1, ang limit sa pagsagot. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap, tuloy pa din hanggang maubos ang 20 seconds. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay ang categorical, at pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataon na magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino,
Probably magbibigay kayo ng pangalan at kung ang tanong ay saan mababasa, so we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng talata, either that is Quran or Bible or anuman. Ngunit ang sagot na wala ay tinatanggap pa din as a valid answer. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at during first course examination, pag sinabi o nabanggit ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan, o mga ganitong kahulugan ay automatic next question yan at sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat, either nilatag o hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa dalawang warning. Ang debater na makakatanggap ng dalawang warning mula sa akin ay may disiplina yan, so minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, bawat senaryo ng objection isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi ko pinapahintulutan ang pagbanggit o panlalait sa physical na anyo gaya ng hugis ng katawan o kulay ng balat. Hindi rin pinapahintulutan ang pagmumura na alam natin. Ngunit meron akong mga pinapayagang mga salita gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So, hindi ko papayagang maitanong yung mga ganyan na tanong kahit pasumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 5, para sa sensitive question, pinapahintulutan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa kabilang doon yung personal na buhay. Maaring pumili kung sasagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang isang debater at hindi siya nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa mga nabanggit ko. Kung ito lang naman ay kinakailangan, ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga para si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic at one of the member ng Templar of Truth at ako po yung yung moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po ang affirmative sa lahat po ng inyong nabanggit. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes bro, yes. Sangay bro. Okay. So yun yung ating confirmation. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa hindi nakakakilala. At unahin natin ang ating affirmative pakilala ka kapatid. Isa pong malaking karangalan ang muli nating mapaglingkuran ang ating Panginoong Diyos at maitaas sa gabing ito. Ang inyo pong malit na lingkod kay Kristo na lagi ninyong kasama sa maganitong uri ng gawain. Master Guide Fernando B. Camacho Jr., isa pong simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Tumatayo po sa pagkakataon to bilang isang tagapagpatotoo o affirmatibo sa paksang ang tunay na Allah ay ang Diyos na sinasampalatayana ng Seventh-day Adventist Church. At isang pasasalamat din kay kapatid na Ali sa atin pong makakadaupang palad ngayon. Hangad natin na maging maayos ang pag-uusap at Diyos ang maitaas. Kapatid na Rasha. So dako din tayo sa tututol naman. Pakilala ka, Ustad. Alhamdulillah, sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa habibna wa nabiyina Muhammad. Assalamualaikum, magandang gabi sa lahat. At lalo dyan sa Rasha TV. Inshallah, nag-live siguro ang mga brothers na to, kay Brother Fernando at si Brother Rasha. So nag-live din po kami. Ang tututulan natin mga kapatid ay ang tunay na Allah daw ang siyang sinasampalatayanan ni Brother Fernando bilang Sabatista. So tutulan natin sapagkat bagamat isa lamang ang Diyos nating lahat, pero yung konsepto na itatayo niya, titignan po natin dahil tutol po tayo doon. At Brother Ali, dati pong Kristiyano na nagbalik Islam. Thank you very much, Brother Rasha. Back to you. So simulan na natin ang ating debate mga kapatid at kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, ganitong content, please share yung ating live streaming ngayon
Or you can tag your friends mga kapatid. Mag-comment lamang kayo ng @highlights kung meron kayong ganyan. At syempre yung ating @followers kung meron kayong ganyan mga kapatid. So mag-comment kayo para mas madami pang makapanood nito. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. At bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative. Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Alright, Bro Rasha, may PPT po ako ha. Okay. So, muli natin pisasalamatan ang atin pong Panginoong Diyos at siya po ang patuloy nating hinahangad na maluwalhati sa pag-uusap na ito. Sa mga nasa comment section, shalom po sa inyong lahat mga kapatid. Ano po? Tulad ng akin pong nabanggit, ako po ay tumatayo sa paksa na ang tunay na ala ay ang Diyos sa sinasampalatayanan ng Seventh-day Adventist Church. Sa amin po, yung salitang ala, yan po ay katumbas ng salitang Diyos. Kaya yung ala ay translation po ng salitang Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na Diyos ay ang Diyos na sinasampalatayanan ng Seventh-day Adventist Church. At hindi ang Diyos o ala na sinasampalatayanan ng mga kaibigan nating Islam. Ano ho? Ayan. So, maliwanag po yan mga kapatid. Ano? So, ngayon, ay sa akin pong pagpapatibay. Tandaan po natin mga kapatid na mayroon pong tatlong uri ng umiiral na ala sa atin pong panahon. Ano ito? Yung ala as a translation ng salitang Diyos na ginamit o ginagamit ng mga people of the book o ng Biblia. Ito po ang tunay na Diyos, mga kapatid. Ito yung tunay na ala. At ang tunay na Diyos na ito na sinasampalatayanan ng mga people of the book ay siya rin sinasampalatayanan ng Seventh-day Adventist Church. At yan ay mababasa natin sa banal na kasulatan. Ano ho? Yan. Yung ikalawa naman ay ala na pinaniniwalaan ng pre-Islamic era. Wala pa ang ang Islam, ay meron na ring mga pagano na naniniwala sa ala. Ang ikatlong uri ay yung modified ala na sinasampalatayanan ngayon ng Islamic era. Yan ay sinimulan noong 610 AD. Ayan. Kaya hindi ko muna babanggit ang salitang ala. Ito'y tumutukoy na agad sa Diyos ng Islam. Hindi po. Depende po yan doon sa mga o sa grupo ng mga mananampalatayang tumatawag. Kung pre-Islamic era, iba rin po ang kanilang ala. Iba rin ang ala ng mga Islam natin ngayon. Iba rin ang ala ng people of the book ngayon. Tulad ng aking nabanggit, yun pong ala ay translation lamang po ng salitang Diyos or Elohim. Dito makikita natin sa Genesis 1:1 ng Biblia Hebraica, ang sabi rito, Bereshit bara Elohim it hahamayim wo it ha-erek o erech. So dito makita ninyo yung nakakulay pula, no? Yan po ay Elohim. Nang ito po ay isalin o i-translate sa Arabic, ganito po natin mababasa. Fi al-badi kalaka alahu as samawa awat wa al-ard. Hindi ko lang ano ang kanilang punto o yung kanilang intonation o yung pronunciation kasi hindi po ako baala magsalita ng Arabic, no? Pero makikita natin dito sa transliteration ay mababasa po natin yung alahu na siyang pinag-ugatan ng salitang Allah. Ano? Ayan. By the way mga kapatid, kayong mga Seventh-day Adventist, hindi kami naniniwala na tatlo ang Diyos, kundi naniniwala kami na meron lamang isang Diyos. There is one God.
At yung one God na yan, ang siyang mababasa natin doon sa salitang Elohim na mayroong plural form. Okay? Elohim. Kasi ang singular form po niyan ay El, Ela, Elowa. Pero ang ginamit po dito ay Elohim. At yan ang pinaniniwalaan naming one God. Sa pagpapatibay pa, sabi ng aming Biblical Research Institute, we do not believe in three gods, but one God and three persons. Ito po yung Allah na binabanggit ng mga people of the book, ng mga Seventh-day Adventist. Yan. At maliwanag ito, mga kapatid, na bago pa man lumitaw ang Islamic era, mas nauna ng dihamak ang paniniwala ng mga sinaunang tao. At huwag kayo maniniwala, mga kapatid, na sinaunang tao ay mga Islam. Hindi po, kasi ang Diyos nila kinikilala ay Elohim. Kailanman ang Islam ay hindi tinatawag na Elohim ang kanilang Allah. Pero yung mas naunang pananampalataya sa kanila, yung aming mga ninunong mananampalataya, ang tawag doon, Elohim. Yan, doon sa ala ng Genesis 1:1. Ngayon, isa pang talata sa John 3:16. Sabi rito sa Arabic transliteration, Li anuhu hakada ahaba alahu al aalama hata bad hala. Kayo na po mag-check ng aking basta't binabasa ko lang as a transliteration. Hindi po ako marunong mag-pronounce ng Arabic. Yan, inuulit-ulit ko po yan, Yan. So, makikita po natin dito na yung salitang Diyos, kasi yan po ay God, doon sa John 3:16, ang ginamit po dyan ay God. Yung Allahu, translation lamang po ng salitang God. Hindi po yan proper name. Okay? Yan. Ngayon, alam niyo mga kapatid kung bakit sinasabi kong ang tunay na Allah ay ang sinasampalatayanan ng Seventh-day Adventist sapagkat ito po ang pananampalatayang nauna kaysa sa Islam. Yan. Punta naman tayo doon may mga mananampalataya kasi na iba ang paniniwala nila o bukod ng paniniwala nila kaysa doon sa mga unang tao ng Diyos na tumatawag ng Elohim doon sa ating Panginoong Diyos. Halimbawa, itong history ng Allah sa pre-Islamic era. Okay? So dito makikita po ninyo, ilagay natin sa screen, Ayan. The name Allah as the Quran itself, it is witnessed as well known in pre-Islamic Arabia. So mayroon na gumagamit nito, kaya nga ito Islam Muhammad in his religion na aklat, Kaya nga yung Allah, ginagamit na po yan noon pa. Pero iba po ang pagkakagamit ng mga pagano doon sa Allah. Okay? Kasi may tunay na bayan ng Diyos, meron ding pagan. At yung pagan, iba ang pagkakilala nila doon sa Diyos. Ayan. At dito, kinikilala nila, ito yung pre-Islamic time, mga kapatid, kinikilala nila yung Allah ay hindi tunay talagang Diyos, kundi Diyos-Diyosan lang. Yan, At sa ibang mga tinawag pa nga yung Supreme God. Tingnan niyo yung letter G, small letter G. Emphasize na hindi yan tunay na Diyos. Pero tinatawag yang Allah ng pagan people. Okay? Yang pong Supreme God na yan na tinatawag na Allah, hindi ito ang tunay na Diyos ng mas naunang pananampalataya. Okay? Yan po ay pananampalataya ng mga pagano. At isa sa mga nangunguna rito ay yung Quraysh tribe. Actually, hindi na Quraysh tribe, pero mas nakilala kasi yung Quraysh tribe dahil diyan nag-ugat yung diyan nagmula yung pamilya ni Muhammad sa Quraysh tribe na yan. Na sila yung mga deboto kay Allah. Na yung Allah, ang sabi rito, the moon God. Inuulit ko ito po ay pre-Islamic era. Yan, iba ang paniniwala dito ng mga Islam natin kasama ngayon kasi yung kanila modified na po.
binago, isinaayos, binigyan ng bagong anyo kaysa doon sa paniniwala ng Quraysh tribe. Okay? Si Amina, na nanay ni Muhammad ay naging matikas sa pagpa-practice at hanggang sa siya ay naging active sa pagiging occultism. At yung paniniwala ni Amina na nakuha niya doon sa Quraysh tribe, yan po ang ipinamana niya sa kanya pong anak. Sino po yung anak niya? Si Muhammad. Ayan, inherited by her son. Ipinamana kay Muhammad. Na noon, ang Allah na kinikilala ng pre-Islamic era ay isang Meccan deities. Isang Diyos-Diyosan. Ano po? Time. Time na po. Salamat po. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong. Ustad, 7 minutes, your time start. Thank you, Brother Rasha. Gandang gabi, Brother Fernando. Musta ka dyan? Likewise, good evening. Gwapo pa rin. Unang tanong, okay. Ang kinikilala naming Allah ang siyang Diyos ng mga propeta at mga sogo dahil nasa 1636 ng Quran, Allah ang kanilang ipinangaral sa kanyang absolute one. Hindi siya nanganak, hindi nagkaanak. Pero yung Diyos nyo, 3 sa isa, nanganak, nagkaanak. Tama o mali? Mali po. Sapagkat yun pong Allah ng Islam ay modified Allah. Na ang pinag-ugatan po niyan ay paniniwala po kagaya ng mga Quraysh tribe. Na ang Allah sa inyo ay pangalan mismo. Samantalang ang Allah sa Biblia hindi pangalan, translation. Next question. Ang kinikilala naming Allah bilang mga Muslim globally ay hindi kami nagkakaiba-iba ng kinikilalang Diyos sa kanyang pangalang Allah at siya ay mag-isa. Pero yung kinikilala mo ay Trinity. Ang paniniwala mong Elohim na pinapaliwanag mo kanina, tama o mali? Tama po. Kaya nga naligaw po ang Islam kasi katulad ng sinabi niyo, isa kayo ng paniniwala. Kasi nga mayroong nag-modified ng pagan Allah. At yun po ay si Muhammad na kinikilala po ninyong propeta. Ang tunay na Allah po ay translation lamang ng salitang God o ng Elohim. Yung kinilala mong Allah ngayon, sa paliwanag mo, hindi tinatanggap ng kakristyano mo dahil doon sa comment section ni Brother Rash, ang kakawindang na yung mga tao doon, kakristyano ninyo. Nagkakasalpukan na kayo, tama o mali? Mali po, kasi isa lang po ang tunay na mananampalatayang Kristiyano. Yung mayroong tunay na pagkakilala sa Diyos. At yun po ay ang Seventh-day Adventist. Yung pong mga nababasa nyo po dyan, mga hubad pong Kristiyano po yan eh. Kaya nga hindi kami member dyan eh. Pero yung inyong kinikilalang Allah, yan po ay modified na turo mula sa Quraysh tribe na pinangunahan ni Muhammad. Okay, next question. Ang mga Muslim globally sa various languages, Chinese, Arabo, o kaya Japanese, Indonesian, Malaysian o Filipino, Allah ang kinikilala naming Diyos. Samantalang kayo sa baryo ninyo, yung Baptist kumikilala sa Yahweh, sa Jehovah, sa Ama, at ikaw naman Allah ngayon. So nagkakawindang kayo kahit sa baryo nyo pa lang sa pagkilala sa Diyos. Tama o mali? Hindi po. Hindi lang po naintindihan, nabanggit ko na kanina, mayroong 3 uri ng pagkakilala sa Allah. Yung people of the book. Brother Rasha, pwedeng objection please. Time stop mo na. Anong objection natin? Hindi ba pwedeng, ang objection brother is malinaw naman po yung tanong, bakit hindi ang sagot niya na dapat sana tama? Okay, so thank you. Okay, so nag-object dito na dapat daw tama ang sagot. Brother Fernando, may counter-objection ka ba? Yes, I stand corrected. Instead na ang sagot ko ay mali. Instead na hindi ba yun or ano? Okay, so ganito, ang nadinig ko kasi sa pagpipilian, yung tama or mali. Ngayon, if yung kabilang panig ay nag-insist na dapat yun yung sagot, however, sa moderator hindi talaga pinapakilaman yung sagot ng kabilang panig. Either nagsasabi si Camacho dito ng totoo or nagsisinungaling siya. So,
yung sabi ni Fernando Camacho na mali daw. 20 seconds ulit, bro. Yes, katulad Time na is up. nabanggit ko kasi, mayroong tatlong uri ng pagkakilala sa Allah. Yung people of the book, kumikilala sa tunay na Diyos, na ang Allah ay translation ng salitang Diyos. At yung pre-Islamic era na pagan ang pagkakilala, then yung Islamic era na modified Allah ang pagkakilala. Ayun, kaya dapat uriin natin, sino bang grupo ng pananampalataya yung tumatawag. Okay, thank you. Ano ang kahulugan ng Diyos sa Arabic? Alam mo ba, Brother Fernando? Hindi ko po alam eh. Yung ang Hindi mo alam. Arabic. Pero sa pananampalataya namin, dapat kukunin po ninyo yung kahulugan ng salitang Diyos, back to original in Hebrew. Yan po ay Elohim. At pag i-translate po ninyong Elohim, yan ay Allah. Kaya ang tunay na Allah ay translation lamang ng salitang Elohim ng God. Next question. Nagpaliwanag ka ng 10 minutes na sinabi mo na yung Allah ay Diyos ang kanyang kahulugan. Sa paliwanag mo, naka-record ka. Binasa mo pa nga yung Genesis 1:1. Allahu khalaqa as-samawati wal ard, 'di ba? 'Di ba Allah ang sabi mo ay Diyos? Bakit ngayon itinanggi mo na ang kahulugan ng Allah hindi mo na alam? Okay, sagot. Ang tinatanong po ninyo kasi sa Arabic, hindi ko gamay ang Arabic kaya binabalik ko kayo sa Biblical Hebrew. Kasi yung Hebrew, Elohim. Ang translation po ng Elohim, pag papunta sa Arabic, Allah. Sa English, God. At ang Allah, translation lang ng salitang Elohim o ng God. Bakit ang mga Pilipino, mga Chinese, ay hindi naman dinadala sa ating iba-ibang lingwahe, halimbawa sa Chinese? Di sana iba ang pagtawag nila sa Allah, galing sa Arabic. Sa makatuwid, ang Allah ay personal name of the Creator. Tama o mali? Hindi po. Pagdating sa tunay na pananampalataya, yan nga po ay translation ng salitang Elohim. Sa Tagalog, di ba, nang pasimulay nilikha ng Diyos. Nilikha ng Allah. Yung Allah galing sa salitang Elohim. Hindi sinabing nilikha ni Allah o nilikha ni Elohim. Ayan. Okay, thank you, Brother Masha. Yung paniniwala namin na ang Allah ay ang absolute one, nag-iisa at walang kabahagi, walang kasama at walang kapantay, walang kahawig. Pero yung paniniwala mo, ang Diyos ay nagkaanak, pinako sa cross, namatay sa cross. Tama o mali? Mali at tama. No? Mali yung inyong unawa kasi modified Allah ang sa inyo. Tama ang aming pagkaunawa sapagkat ang Allah, translation ng salitang Elohim. At yan po ang pagkakilala ng people of the book. Ang sabi ng inyong pananampalataya, magtanong kayo sa mga nakakaalam ng kasulatan. Kasi kami nagsasabi ng totoo. Thank you. Kung magkaganon, Brother Fernando, na hindi ka mapanatag sa isang sagot kung tama ba o mali, pati ikaw nalilito ka dahil ang pinasok mo ngayon ay hindi mo alam. Pati ibig sabihin ng Diyos sa Arabic, hindi mo alam. Tama o mali? Mali po, hindi ako Time. 7 minutes time. Ano? Time na? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang 7 minutes na first cross ng ating negative sa affirmative. So bago natin puntahan ang ating negative presentation, shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayong halos 60 live viewers ngayon. Shoutout dito kay Benny, the Bible Stand Vlog. Sabi niya, di makapagmekos-mekos si Ali Javier dito. Mahilig pa naman sa wendang Quran ito. Shoutout din kay Dante Limpag. Shoutout po watching from Don Carlos Bukidnon. At shoutout din kay Jerry Villamer. Good evening sa lahat. Yusuf Lapitan, mashallah na buhay mga mahal na kapatid. Shoutout din kay Willie Cruz. Talo ang Muslim kasi si Allah Sabbath Keeper, Surah 26. At shoutout din kay Aki Jerry Binowak. Mali na karid is Asyamayim. Iyon bro Camacho. At shoutout din kay Rolando Barcenas. Hehehe, walang mababasa sa Biblia.
tinawag ni Jesus ang Diyos na Allah maliban sa Ama. Sa Quran, maliwanag si Allah ay si we at our. Katulad kay Nash Dading, kung tunay paniniwala na bakit iniwan ni Raymond Kada. Puro kahaka-haka, bakit umalis si Raymond Kada sa SDA kung tunay yan? Shoutout din kay Rosiro, may ala ba na tunay SDA? Yung ala na yun, walang kaliwang kamay. Ang Kristiyano, walang ala, kundi tunay na Diyos. At shoutout din kay Joshua Rosas. So mga kapatid, dako tayo sa ating negative presentation. Ustad Ali, your time start now. Thank you, Brother Rasha. Malinaw ba yung boses dyan, Brother Rasha? Okay, thank you very much. Mag-take down notes ka, Brother Fernando, para may tanong ka. Ano? Sisiman ko sa kataga na la ilaha illallah. Alam mo yon? Yun yung binabanggit kapag ang mga Kristiyano iniiwanan yung relihiyon nyo at nagmumuslim. Ano ibig sabihin nun? Arabic yon, Brother Fernando. La ilaha illa Allah. Walang Diyos maliban kay Allah. Pumasok-pasok ka, wala ka naman palang aram sa Arabic. So hindi tama, Brother Fernando. Napakialaman mo na yung Allah, sinasabi mo na kasing kahulugan ng Diyos. Hindi. Pangalan po yun ng Diyos, the name of God. Kaya nga ang tanong sa'yo sa dulo ang Allah ay tinatawag ng mga Chinese na pangalan ng Diyos o na Japanese, Bangladeshi o Pilipino o Arabo o English. Lahat sila ay tumatawag ng Allah. Di dapat sana doon sa kasing kahulugan ng Diyos ang kanilang tawagin kapag dating sa English, halimbawa God, ganon. Mali ka lang pinasok, Brother Fernando. Bakit? Wanto sawang windangang salpukan na kayo base sa inyong Biblia sa relihiyong sikta ninyo na iniwan namin. Total ito'y negative ako doon sa stand mo. Maganda rin naman kasi for the sake of da'wah, patutunayan mo na ang tunay na Allah ay ang siyang pinaniniwalaan ninyong mga Sabatista o SDA under Kristyanismo, mga Kristiyano. Sinong maniniwala, Brother Fernando? Kami, ito kausap mo dati ng kakristiyano nyo na umayaw. Sapagkat dito namin natagpuan na ang tunay na pananampalataya ay Islam, ito lamang ang nagtuturo sa kasing turo ni Abraham o ni Moses o ni Jesus sa tinuro ni Propeta Muhammad na ang Diyos ay isa. Kaya nung tinanong ka, ang paniniwala naming Muslim globally ay one God absolute. Ang Allah ay walang kagaya. Pero yung paniniwala niyo sa Diyos, tatlo sa isa, isa sa tatlo, nagkaanak, pinanganak, yes or no? Sumagot ka ng no nung una. Pangalawa, nag-yes ka na nung naulit yung tanong. Ngayon, saan pa ngayon ang magiging eksaktong sagot mo, Brother Fernando? Kung yung Allah na kinikilala namin at itinuro ng lahat ng mga propeta sa 16:36 ng Quran, walakad ba'athna fi kulli umma rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Tagalogin ko kasi hindi mo naintindihan. Ganun bumasa ng Quran, Brother Fernando. Ibinibigay yung long vowel doon, yung short vowel, yung karapatan ng bawat litra. Hindi ito yung Biblia winiwindang sinusalpok, solo basa, solo windang, solo salpok, kakasalpukan na rin. Ayaw na namin yun, Brother Fernando. Ito yung Quran. Ingat na ingat kami bumasa, Brother Fernando, kasi bawal nga na pagkaiba-iba yung basa mo, mali talaga yung kahulugan, particular. Siyempre, yung mga kahulugan niya mismo, kung sana natumbok mo, okay sana pero mali Kaya pinatulang po natin mga kapatid yung ating topic na to kasi for the sake of da'wah. Lahat tayo ay may nag-iisang tunay na Diyos, mga kapatid. Nandyan po sa 29:46 ng Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Wa nahnu lahu muslimun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, sapagkat ang Propeta Muhammad ang siyang tumanggap ng Quran, sabihin mo sa kanila, ang Diyos namin at Diyos ninyo ay mag-isa lang at sa Kanya tayo tatalima. Ano naman itinalima mo, Brother Fernando?
Hindi mo nga alam kung paano magsala, magpatira, katulad ng sinampol sa'yo ni Propeta Jesus. Sa ginawa ni Propeta Abraham, ni Propeta Moses, na ginagawa ng Muslim dahil tinuro ni Propeta Muhammad, yun ay pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos na ang pangalan ay Allah. Kung sinabi mo na patutunayan mo ang tunay na Allah ay yung Diyos na pinaniniwalaan ninyo, nakasunod ka ba sa mga propeta, Brother Fernando? Hindi. Muslim ang nakakasunod. Ang Muslim is the one who fully submits himself o kaya herself o kaya itself to the will of God. Kaya yung ginawa ng mga propeta, sundan din natin yun. Very simple kasi ang mga propeta, modelo sila. Sila yung daan at katotohanan. Sabi ni Propeta Abraham, sa pagkapanahon na niya, pinaabot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng Quran. Nandyan yan sa Quran chapter 14 verse 36. Rabbi, innahunna adlalna kathiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Tagalogin ko pa? O basahin mo na sa translation. Sabi ni Abraham, o aking Panginoon, katotohanan na napakarami sa mga tao ang nangaligaw. Ngunit sino mang siyang sumunod sa aking pananampalataya at paraan siyang mapabibilang sa akin. Kita mo? Kahit sa Biblia mong buhol-buhol pa yan, may matino pa naman eh. Ang turo ni Abraham, one God. Nagpatira pa kung magdasal. Sumusubsob sa lupa. Ang mga kasunod na mga propeta sa kanya, katulad ni Moses, ay ganun din turo, one God. Naguhugas pa nga ng kamay paa bago magpatira pa sa lupa kung magdasal. Ginawa niyo ba yan? Pagdating sa Bagong Testamento, tinuro rin ni Jesus. Nagpatira pa rin, sumubsob sa lupa kung magdasal. Ngayon, anong nakain? Na si Jesus mismo dinadasalan natin. Mabuti sana kung nagkaisa ang Kristiyano sa maraming denominasyon na si Jesus lamang ang sambahin. Pero may mga tutol na Kristiyanong sikta na sambahin si Jesus dahil nandyan ang Jehovah's Witness. Saludo tayo. Nandyan ang Iglesia ni Cristo. Ayaw nilang sambahin yung Diyos mo na tatlo sa isa. Paano mo mapatunayan na tunay na Allah yung Diyos mo, Brother Fernando? 3-in-1 yung Diyos mo. Ang tinuro ni Moses at Jesus, very famous na propeta dyan sa Biblia mo New at New Old Testament. One God lang. Deuteronomy 6:4. Thank you, Brother Rasha. Marcos 12:29. Ang turo ni Moses at Jesus, one God lang. Ba't ka nagtuturo ng Trinidad? Mabuti na lang, Brother Fernando, dumating ang Quran sa turo ni Propeta Muhammad, one God din. Ang dami na ngayon, Kristiyano na nag-Muslim. Yung nagpapatuloy siyan sa turo niyong Trinidad, kakawindangan kayo. Kung ano-ano lang tinuturo niyo, di kayo magkaisa. Yan ba yung simbolo ng katotohanan? Ang pagkakawindang salpukan ng mga tao base sa inyong pananampalatayang kakawindang? Sorry talaga na. Na-trending na yung nagkakawindang na salita eh. Simbolo ba ng katotohanan ng pagkakawindangan, Brother Fernando? Malamang hindi. Eh bakit kayo nagkakawindangan? Sa pananampalataya. Sa gawa, hindi kayo magkaisa. Sa tansya mo, yung isang sikta, halimbawa, kilala natin Baptist, mga pastor, tanggap ba nila yung turo ng Sabatista? Trinity rin tinuturo nila? Hindi naman. Kung gano'n, Brother Fernando, malabo na yung Diyos mo na sinasabi mo na tunay na Allah ay pinaniniwalaan ninyong mga Sabatista. Malabo yun, brother. Welcome ka sa Islam, mangyari pa. Magdasal tayo na katulad ni Jesus, Propeta Muhammad, peace be upon him, magsala, magfasting sa ikasyam na buwan. Turo rin na sa Biblia eh. Isang palatandaan ng tunay na relihiyon eh. Ikasyam na buwan kung sila'y utusan noon na mag-fasting. Nagpa-fasting ba kayo ikasyam na buwan sa Jeremiah 36:9? Hindi kayo nagpa-fasting. Fast eating lang kayo kung ano-ano lang, kung kailan lang. Hindi kayo nagkakaisa. Ang ikasyam na buwan na fasting ginagawa pa rin ngayon, Brother Fernando, yun yung Ramadan. Ikasyam na buwan.
nandito talaga ang bakas ng tunay na relihiyon, Brother Fernando. Ang turo namin, absolute, one God. Ito ang tunay na katuruan. Thank you, Brother Rasha. Kaya ang mga Muslim, kahit globally, iba-iba naman o yung various languages ng mga Muslim magkakaiba, pero nagkakaisa pa rin sa pagkilala sa isang tunay na Diyos sa kanyang pangalang Allah, pero mayroon siyang mga tinatawag na 99 attributes and names. Ibig sabihin, particular, Brother Fernando, yung maawain, mahabagin, mapagmahal, mga ano yun, pambala ng pangalan. Kung Tagalog po kayo, pag-aralan ninyo yung pambalan at pantangi. Okay? Yung Allah, pantanging pangalan po yan, Brother Fernando. Hindi po pwedeng isalin yun na sabihin mo, kasing kahulugan ng Diyos. Doon yung stand mo. Pero nung tinanong ka, anong kahulugan ng Allah sa Arabic, hindi mo naman alam. Thank you, Brother Rashan. Okay, so dyan nagtatapos mga Ready kapatid. for the question. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Adako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Fernando Camacho ng SDA, 7 minutes, your time start now. Okay. So, doon po sa Genesis 1:1, nabanggit nyo rin po yung salitang Elohim. Ano po ang ibig sabihin ng salitang Elohim sa Hebrew, kapatid na Ali? Kahit na alam ko o hindi ko man alam, hindi man yan po yung pinag-uusapan natin. Next question. Okay. Kung alam mo ang salitang Elohim sa kahulugan ng Hebreo, ano ito? Ayaw ko, brother, magpalabo dyan at saka ayaw ko kumbaga magpadami ng usapin kasi hindi naman yan yung paniniwala namin. Mawiwindang lamang tayo dyan. Mag-stick ka sa topic natin. Thank you. Okay, ginamit po kasi yung salitang Elohim. Alam mo bang ibig sabihin ng salitang Elohim, yes or no? Kaya nga hindi ako nagpapalawig. Yes or no? Hindi ako nagpapalawig. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Affirmative. Yes, maliwanag naman, ano? Yes or no. Okay. Kung alam niya, yes. Kung hindi, no, then explanation. Okay, so Brother Ali, yung sa yes or no daw yung objection dito, meron ka bang counter objection or hahatol na ako? Pa-counter mo ako, Brother Rasha, please. Proceed lang. Nung sumagot ako, ang sabi ko, kaya nga hindi ako nagpapalawig. Ibig kong sabihin, Brother Rasha, yung hindi siguro no pa rin yun. So, Okay. ayaw ko kasing mawiwindang tayo na hindi natin topic yan. Okay. Thank you. So ganito mga kapatid, technically ang sagot dito, yung unang lumabas sa kanyang bibig ay hindi. Tinatanggap ko yun as a valid answer. At doon sa karugtong, yun na yung paliwanag niya. So Bro Ali, naputol ka doon sa hindi. 20 seconds ulit, bro. Proceed. Thank you, Brother Rasha. Brother Fernando, dahil nag-iisang tunay na Diyos ang pinaniniwalaan naming Allah, at sinabi mo na yun ang tunay na Allah na inyong paniniwalaan, dapat itanong mo po doon sa ating topic. Huwag ka pong lalaktaw doon sa Trinidad o Elohim. Thank you very much. Okay, next question. Ito kasing Elohim, pundasyon ito ng paniniwala ng Adventist na banggit nyo rin po kanina. Kaya ko ito itinatanong kasi kung hindi naman niya ito binanggit, di ko itatanong. Sa atin, kung ano yung inilatag mo, doon ka itatanong. Kaya simple lang naman ang tanong. Huwag ka matakot, kapatid na Ali. Alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang Elohim sa Hebreo? Total, nakapag-research ka na ngayon. Ano ba ang Elohim sa wikang Hebreo? Anong kahulugan nito? Pakisagot po, kapatid na Ali. Proceed. Brother Rasha, pwede na akong objection. Proceed, negative. Ano yan? Malinaw naman kanina, alam ko man o hindi sapagkat dati akong Kristiyano, ayaw ko magpalabo dyan kasi mawiwindang lang tayo, wala tayong pagkakaisa dyan. So, mag-proceed siya doon sa topic. Okay. Hindi po naman Elohim ang aming topic. Okay, so ang objection dito Sige yung ayaw, kahit alam niya o hindi, ayaw niya magpalabok, something ganun. Tapos yung sagot niya na medyo lumalabas daw yun sa pag-usap
Meron bang counter objection doon? Or Hindi po yan yung topic. Yes, counter objection Proceed, po. proceed. Hindi po niya pwede katwiran, hindi niya nilatag kasi nilatag po niya yan eh. At yan pong Elohim, Genesis 1:1, pundasyon po yan ng paniniwala kung na kanino ang tunay na ala. Kaya tinatanong ko po siya doon sa Hebrew. Nasa rules naman po natin yun eh. Okay. So ganito. Patungkol doon sa out of topic, again, pag kino-connect lagi ng nagtatanong doon sa kanyang pinag-usapan, sabi niya doon daw makikita yung ala. Either that is correct or not, ay tinatanggap yan lagi ng moderator na pasok naman sa pinag-uusapan. However, dito naman sa sinasabi na ni Brother Camacho na yung tanong, kasi meron tayong rules na kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. So, Brother Ali, pwede kang gumamit ng 10 seconds bro kung meron something dun sa tanong or talagang magbibigay ka ng ano daw yung meaning nun. Open-ended question naman to, reason to. Brother Ali, anong gagawin mo? Bro Ali? Naka-mute ka ata bro? Bro. Brother Rasha, Yes bro. So, gagamitin mo ba yung 10 seconds? sagutin bro? natin yung Elohim niya. Okay, proceed bro. Hindi, sagutin natin yung Elohim niya. Yung 20 Okay. seconds, tama 20 ba? seconds, proceed bro. Time resume. Okay. Okay, pinipilat niya akong magsagot ng Elohim kasi dati akong Kristiyano. Pero hindi ko yung ginamit Elohim. Sinabi ko lang yung kanyang stand ng Elohim na pinangalandakan niya. Yung Elohim niya, tatlo na isa na tatlo na kakawindang nagkakasalpok. Yun po yung Elohim niya. Hindi po yun ang tunay na paniniwala sa Islam kasi Next one question. God lang sa Islam. 20 seconds. O di mas lalong nalantad yung Next question kasalpukan mo. Next question. Sorry. Next question. Yan mga hindi mo alam ang ibig sabihin ng Nalantad yung kasalpukan. yung salita na Elohim. Ang tanong ko po sa inyo, ito. Ipa-plus ko sa screen. Yang Genesis 1:1. Paano nyo po yan ita-translate yung Genesis 1:1? Okay, basahin ko muna para sa iyo. Okay. Fil badi' khalaqallahu samawati wal ard. Nung pasimula, nilikha ni Allah ang kalangitan at kalupaan. Yan, tamang exact yan, salita. Pero dahil basihan mong Biblia mong buhol-buhol, pinagkakawindangang salpukan ninyo, hindi nyo kilala kung sino ang Diyos ngayon. Okay. So may Quran Next na question na naglinaw po. sa atin. Thank you very much. Next question. Yung salitang ala rito, yan din ba ang ala ninyo? Yes or no? Yung salita, yes. Pag sinabi mong Allah sa Chinese, hindi sila nagsabi Ching Chong Chai, Allah pa rin. Okay. Pag sa Japan, Allah pa rin tawag. Sa mga Pilipino, Allah pa rin. Kaya Allah pa rin sa Arabic. Huwag mong papalitan dahil ikaw kahit pumunta ka sa Amerika, Fernando pa rin pangalan mo. Thank you. Next question. Okay. Sabi po ninyo yung ala dito sa Genesis 1:1 ay yan din ang ala ninyo. Yun bang ala ninyo tinatawag ring Elohim? Yes or no? Hindi, kaya nga naligaw ka eh. Ang Allah na pinakikilala namin sa inyo ay Diyos ni Abraham, ni Moses, ni Jesus. One lang, one God. Hindi Trinity. Na pinako nyo sa cross, na namatay sa cross. Mahiya kayo, kaya matakot kayo dahil ang Diyos ay walang gaya at hindi mamamatay. Pero pinagkakawindangan ninyo, pinatay ninyo ang Diyos. Next question. Ang tanong. Diyan sa Genesis 1:1 na nakalagay na ala. Yan bang ala na nasa Genesis 1:1, yan rin ba ang Diyos ninyo? Yes or no? Yung Allah na tunog, narinig ko. Hindi yung nakasulat. Dahil ang ating pinag-usapan Hindi. dito is yung pangalan, Allah. Gets ba? Okay. Thank you. Next question. Next question. Okay. Sa dalawang magkaparihong tanong, mayroon kang dalawang magkaibang sagot. Bigyan kita ulit ng isang pagkakataon. Yun bang ala sa Genesis 1:1? Yan din ba? Brother Lasha, objection for the stop second muna, time. Time stop. Objection, negative. Ano yan? Yung tanong niya ulit-ulit pero hindi ako sumasala sa tanong. Parehas lang yung sinasabi ko. Okay. Wag siyang magano
tawag dito, mag-side comments. Okay, so Lalo na po nagsisinungaling siya. okay, so nag-o-object ka Thank you. dahil nagsisinungaling daw yung ating affirmative. Wait lang. Affirmative, meron ka bang counter objection or hahatol lang? Yes, counter. Proceed. Yung kasi premise, yung kanya side comment na maliwanag. Ito kasi yung Mr. Moderator. Same question sa Genesis. Masaya ko sa Okay. Oo, unang tanong ko, yung Genesis 1:1 na ala, yan din ba ang Diyos? Sabi niya noong una, yes. Then same question pangalawa, sabi niya naman no. Kaya magkaiba, binibigyan ko lang siya ng last chance. Okay, Mr. so Moderator. ganito. Parehas na yes yung Wait lang, pinado ko, wait lang. Brother Ako Rasha. na to. So ganito mga kapatid, judgment natin dito ha. So doon sa premise ng pagtatanong, ang moderator hindi judge dito kung talagang nagsasabi ng totoo dito si Brother Camacho or nagsisinungaling na talagang nagkakaiba yung sagot ni Sinungaling Brother Ali. However, dito mga kapatid, tuloy pa din to. Pwede naman gamitin ang 10 seconds kung talagang nagsisinungaling or kung ano yung tanong. So bro Fernando, paulit ng tanong tapos tingnan natin kung paano sagutin. Okay, sige po. Yun bang ala na nasa Genesis 1:1, yan din po ba ang inyong Diyos? Yes or no? Yes or no? Rally? Allah, yes. Yes. Kasi tinatawag namin na Allah ang aming Diyos. Pero hindi nanganak, hindi nagkaanak, hindi pinako, hindi katulad ng paniniwala mong windang. Next question. Next question. Last 1 minute. Hindi ka pa makulit po. Okay, sabi po ninyo, yan din ang Diyos nyo. Kung yan ang Diyos nyo, ibig sabihin, yung ala nyo, Elohim din po ba? Yes or no? Yes or no? Elohim ba daw? No, sapagkat nawindang lamang kayo sa turo ng Trinidad. Ang turo sa Islam, Allah ang kinikilala namin Diyos kasi nasa 1636 ng Quran, Allah ang ipinangaral na Diyos ng lahat ng mga propeta. Naligaw lang kayo dalun sa Arabic, nasa chapter 1 verse 7 ng Quran. Next question. Next question. Next question. Yung Elohim dyan sa Genesis 1:1 na isinaling ala, yan din ba ang Diyos nyo? Yes or no? Yes or no? Yung Allah, yes. Okay, pero hindi yung konsepto na Trinity na nagkakasalpukang windangan na nanganak na nagkaanak na pinako sa krus na natutulog na kumakain na umiiyak na katulad ng Diyos ni Brother Tutong sa Batista. Next question, Brother Fernando. Next question. Okay, ang paniniwala Hindi ka pa makontinto ang sa paniniwala ninyo sa Diyos ay tauhid. Time. 7 Tayo. minutes na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage. So, pamute mo na bro Ali ha kung nagsasalita ka sa live mo. So, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Sabi dito ni Cal Kaedong, naku po, patutsada lang sagot ni Ali Javier. Shoutout din kay Remy Derecho, hahaha, paktay na si Ali sa sagot niya, huli ka. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, tandaan mo sa lumang tipan, Israel ang paulit-ulit na ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Sabi naman dito ni Jerwin Magno Diaz, hindi pwedeng parehas ang Diyos ng Biblia at Quran. Sabi naman ni Sirak Lupugan, patay kang Muslim ka. Shoutout din kay Kim Navarro. Kapatid, ako pala yung ginawa mong topic sa isang video mo na ang Sabat ginawa para sa tao. Ayan. Shoutout mga kapatid kay Raymark Asigan. Ito ang tunay na windangan na sagot ng negative. Ha. Shoutout din mga kapatid dito kay Jose Felix de Vera. Ang Elohim ay plural form of respect. Kahit pumunta ka sa mga Hudyo, mag-agree sila sa same God nila at kaming mga Muslim na one lang. Kasi kayo mga Sabatista, sa paniniwala nyo, Elohim ay plural na Trinity. At shoutout din kay Jerwel Sidinho. Ayan, out of topic daw. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa presentation, rebuttal ng ating affirmative. Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Okay, huling-huli na mga kapatid, ano? Tanong natin, una, yun bang ala na nasa Genesis 1:1, yan din ba ang Diyos nyo? Sabi niya nung una, yes. No, same question. Pangalawa, sabi niya na no. Ano? Then binigyan natin last chance. Nakita ho ninyo huling-huli. Kasi yun pong Genesis 1:1 na ala, translation po yan ng salitang Elohim. Kaya pag sinabi mong yan din ang Diyos nyo,
Ibig sabihin ang Diyos nyo, Elohim din. Lumilitaw yung Elohim, yung ala nila, hindi Elohim. Oh, di ba? Yan po ang buhol-buhol na sagot. Yan ang malinaw na buhol-buhol na sagot. Ha? Ang linaw ng tanong yun bang ala na nasa Genesis 1:1, yan din ba ang Diyos nyo? Oh yes, sumunod no. Ha? Buhol-buhol yan ang nagkawindangan. Oh, paano pa maitatayo? Matitibang ni ni kapatid Ali Javier, yung aking poste, wala na. Ha? Ano pa? Oh. Tinanong ko, ano ba ang ibig sabihin ng Hebrew word na Elohim? Ang haba ng pagkakataon niya, sana nag-research na siya Oh, hindi niya kasi alam. Oh. Sabi niya kanina, pumapasok ako sa Arabic, hindi ko alam. Pinasok rin niya yung Elohim hindi pala niya alam. Kita po niyo, ginigisa ko lang siya sa sarili na mantika. Oh. Kaya bago magbitaw ng salita, isipin muna kung ito'y magbubumirang. Ha? O di, pilay, tiwangwang, o di bulagta ngayon ang negative. Ha? O, ginamit ba niya? Yes, ginamit siyang tang Elohim O. Kaya ako kanina may pasubali. Sinabi ko, nung binasa ko yung Arabic, hindi ako marunong kung mag-Arabic. O, kayo na ang bumigkas kasi kayo ang marunong Hindi yan nakakapuntos. Yung babanatan ako sa ano tawag dyan, sa pronunciation ng Arabic, wala yan. Kasi sinabi ko naman, hindi ako marunong mag-Arabic kayong marurunong. Bakit? Hindi ninyo alam na hindi ninyo Diyos yung ala na nasa Genesis 1:1. Yan ang totoo niyan. Dahil kailanman ang ala, hindi tinawag na Elohim. Mas nauna sa inyo, itong Genesis 1:1, 16 AD lang kayo Sa 1 lang kayo lumitaw nang itatag ni Muhammad ang Islam. O kaya nga tawag sa inyo modified. Modified. Yan. O ngayon. So dito pa lang sa dalawa kong ito, wala na O, sabi niya kanina yung propeta, yan ang modelo. Tama. O, ang ginamit ng Panginoong Diyos sumulat ng Genesis, si Moises, si isang propeta. O, kung minomodelo po ninyo yan, dapat Elohim din ang pagkakilala ninyo sa inyong ala. Kaso hindi, naligaw kayo. At hindi nyo pwedeng ipagmalaki na nagkakaisa kayo kasi lalabas lang yan, nagkakaisa kayong mga naligaw. O, nagkakaisa kayong mga naligaw. Kaya nga sabi, huwag kayo anyang makikipagtalo. Saan ka ng kasulatan? Ayan Sura 29:46. Huwag kayong makipagtalo. Kung tunay na salita ng Diyos itong sura ninyo, O ganito sabi, huwag kayong makipagtalo sa angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano. Sabi ng mga Hudyo, yung Diyos Elohim. Sa inyo naman, hindi Elohim. O di, sumasalpok ang inyong aral sa katotohanan. Huwag kayong makipagtalo sa angkan ng kasulatan. Sino ito? Mga Hudyo at mga Kristiyano. Kaya kami nagtuturo sa inyo. Tinuturuan ko kayong ngayon. At sana matuto ang mga Islam. Yung mga Muslim na makakilala ko, mababait naman yan Kaya lang, dapat matuto. Huwag kayong makipagtalo. Nakikipagtalo si kapatid na Javier Sabi nga, huwag kayong makipagtalo Sinuway na naman ninyo yung inyong Sura 29:46. Nakikipag-dialogue kayo. Sabi, huwag kayong makipag-dialogue doon sa angkan ng kasulatan Sino ba angkan ng kasulatan? Kaming mga Kristiyano at mga Hudyo. Itinuturo sa inyo ng Hebrew Bible na yung ala, ang tunay na ala ay Elohim. Kayo hindi Elohim, so hindi kayo ang tunay. Wala sa inyo ang tunay na ala. Kaya dito tayong-tayo yung panig ko, mga kapatid Kaya yung posisyon ninyo, yung nagkakawindangan Sabi ng sura ninyo, huwag makipagtalo. Dapat tanggapin ninyo. Nagwiwindangan kayo, winiwindang ninyo yung kasulatan. Kaya napupunta kayo sa isang dilema. Now, yung daw Anya Baptist, Trinitarian ba? Yes, Trinitarian. Dati akong Baptist Trinitarian din yan.
Si Karasya nga, yung Roman Catholic Church, ano rin yan Trinity rin yan Oh. Kayo, kung sasabihin mo, iba-iba kasi kayo ng paniniwala. Normal yun. Kayo nga rin sa Islam, iba-iba rin ng paniniwala Oh, yung salvation ninyo, iba-iba rin Oh, siguro sa susunod na topic, yun ang gawin natin. Hindi kayo nagkakaisa kung papaano ninyo matatanggap ang salvation ninyo. Iba-iba rin kayo. Meron pa nga sa inyo, kapag wag na masyadong marahas dito na lang muna ako, babalik ko na ako rito. Hindi niyo pwedeng katiran yun na iba-iba aral ninyo. Hindi, kayo rin ganun din. Meron pa ngang Muslim Islam na pananampalataya naniniwala na dapat i-celebrate ang birthday Meron din naman kayo hindi dapat i-celebrate. Winda. Ang mga windagang aral talaga. Bakit hindi kasi nakabase? Sabi magtanong kayo sa mga angka ng kasulatan, huwag kayo makipagtalo. Yan ang sinasabi natin. Ngayon. So hindi nakaporma, ang ginawa lang, puro side comment. Okay, balik naman ako rito mga kapatid. Naputol ako doon kaya mahalaga sa kanila yung yung ala. Kasi may history mga kapatid. Yan ang history Ginagamit ng pre-Islamic. Alam nyo ba mga kapatid, sa pre-Islamic era, yung ala may asawa. Ang asawa niya, yung sun goddess. Nagkaanak po yan ng 3 na mga babae. Si Allat, Al-Uzza, and Manat. Yan po yan. Kaya, ito hindi lang Trinity yung pinagmula nila 5 pa yan 5. Goddess na sun. Tapos yung moon god. Tapos yung 3 babae. Si Allat, Al-Uzza, and Manat. Ngayon. Ano yung sinasabi dito? Sinasabi rito na nagkaroon ng revision. Ito po yan, nang pumasok na po yung Islamic era noong 610 AD. Modification na po. Pinalitaw nila na yung paniniwala tungkol doon sa 3 anak at nagkaasawa ng son, pinalitaw nila na yun ay nasa panahon ng jahilya. Yung age of ignorance. Paghihilot ba? Kaya modification ito sa kanila Sa pananampalataya nila, tinanggal na nila yung 3 at wala na ring asawa si Alan na mungad. Kasi mabubuking na may pinagmulan Kasi noon meron silang 360 gods. Tinanggal nila yung ginawa nilang isa, solo one. Alam nyo ba bakit nagkaroon ng 360 gods yung mga yan? Diyos-Diyosan yan, small letter G. Kasi kinukopya nila yung pananampalataya ng mga Hebrew. Ng Hebrew people. Nang mas nauna sa kanila. Kaya ito ginawa nila, meron silang 3 rin. At ang pinaka-chief deity, yung pinakapunong Diyos-Diyosan, si Allah na moon god. Ngayon, di nila tinuturo na moon god. Kasi nga, revision. Ano tawag? Modification. At nagkakaisa sila dyan. Ano ibig sabihin? Nagkakaisa sila na naligaw. Kaya ngayon, itinuturo namin mga angka ng kasulatan ano katunayan pa? Ayan he was represented by a crescent moon. Kaya mahalaga sa kanila mga kapatid. Yung crescent moon, di ba kayo nagtataka? Bakit? Hindi nawawala yung crescent moon sa tuktok ng kanilang mga di ba? Kasi mahalaga sila, may history kasi sila. Ano ba yung crescent moon na yan? Ano yung sinisimboluhan yan? Ayun moon god, symbol of the worship of the moon god. Yan po yan. Kaya yung alam nila, hindi tunay na Diyos po yun. Moon god nga Diyos-Diyosan, alam nyo ba sa Biblia? Ayaw ng tunay na ala Ayaw ng tunay na Diyos. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Ustad Ali Javier ng Islam, your time start now. Thank you, bro.
Brother Fernando, ng tanong, Sige po. lahat ba ng propeta nangaral sila na isa lamang ang Diyos katulad ni Moses? Deuteronomo 6:4, one God. Si Jesus, Marcos 12:29, one God din. Sa Quran 112 verse 1, one God din ang turo ni Propeta Muhammad. Yes or no? No. Kasi mali ang unawa po ninyo. Bagamat kayo'y nango. Brother Rasha, mag-ano pa ka, Objection, proceed, bro. objection please. Time stop. Objection. Kasi sa Deuteronomo 6:4, one God yung itinuro ni Moses na mababasa. Sa Marcos 12:29, one God din. One God din ang turo ni Propeta Muhammad sa Quran 112:1. Pero ang sagot niya, no. Nagsisinungaling talaga siya, Brother Rasha, o hindi ba talaga? Ano ba? Okay, so yung pagtatanong mo sa moderator, hindi sumasagot ang moderator. However, kinukuha ko yan na objection doon sa pagsagot niya na no, ha. Bro Camacho, meron ka bang counter objection doon sa objection? Opo. Proceed. Kasi maliwanag po ang tanong niya, yes or no. Sabi ko no. Okay. So, judgment dito mga kapatid, again, sa moderator, hindi tayo nagka-confirm either nagsasabi ng totoo si Camacho dito or nagsisinungaling. Doon siya sa sagot niya na no at proceed pa din to sa 20 seconds. So, proceed bro Camacho sa no. Oo. Yan, ganyan talaga pag kinakabahan at nalulusaw nag-o-object. Okay. No, kasi nga, Brother Fernando, Brother Rasha. Wait lang bro. Ganito, Another objection. Ganito bro, isang objection lang. Wait lang bro, isang objection lang sa isang tanong bro ha. So, i-continue mo lang to tapos pagkatapos mag-object ka. So pwede na siya mag side comments dahil isang objection lang. Ganito kasama kasi yan sa sagot niya bro. Kasama yun sa sagot niya. Kasama ba? Okay. So 20 segundo again bro. Ali, Okay. pwede kang mag-object pagkatapos niyang magsalita bro ha. So proceed lang bro. Okay, proceed. Ano mga kapatid, sukol na sukol Proceed 20 seconds. Isang object nga lang, ginawa tatlo. Kaya nagkamali sila ng unawa mga kapatid sa kahulugan ng tunay na Diyos. Elohim yan sila, yung ala nila hindi Elohim. Di sabla, yan ang windangang turo. Nagkaisa sila na nagkawindangan sila. Pinagmalaki nila yon. Kaya makinig kayo sa angka ng kasulatan. Kasi kami nakakaalam kung ano ang tama at kung anong mabuti. Ang sa inyo, mali. Next question, 20 seconds. Okay, paniwalaan ba namin ikaw, Brother Fernando, kahit hindi mo mabasa yung Quran? Yes or no? Yes or no? 10 seconds ako, Mr. Moderator. 10 seconds, proceed. Oo, kasi hindi ako naniniwala. Brother Rasha, objection please. Bro, ayon sa ating rules bro, pag gumagamit ng 10 seconds bro, walang objection bro ha. Nababanggit. Wala ba? Oo. So okay, no objection sa 10 seconds. Oo. So, proceed bro Camacho. Thank you. 10 seconds. 10 seconds ako kasi hindi kami naniniwala na kailangang maalam ka muna sa Arabic para maintindihan mo salita ng Diyos. Siguro mas next maganda question, 10 seconds. Next question. Sige. Next question. Kung maalam ka sa Hebrew at may Biblia ka ngayon, hindi ba iko-considera na mas tama yung unawa mo? Yes or no? Opo. Kasi may mga tools akong ginagamit. Kung iba. Okay, Brother Rasha, mag-objection na ako ngayon. Okay, so objection, proceed. Negative. Ganon yung tanong ko, brother Kaya yung no doon, bakit ngayon yes dito? Nagsisinungaling talaga siya, yes or no? Okay, so again, hindi sumasagot ang moderator doon sa yes or no mo. However, nakikita ko yung objection mo patungkol doon sa pagsagot niya na no. Yes ba yun? So counter objection, proceed. Oo, kasi yung tanong niya kanina Arabic. Ito naman ngayon Hebrew. Paano nagkapareho yun? Okay. So ganito mga kapatid, again, sa moderator, either nagsasabi si Camacho dito ng totoo or nagsisinungaling siya, ay hindi ko na yan pinapakialaman ha. So brother Camacho, proceed ka sa sagot mo na yes ba yun? Proceed. Okay, kasi dito sa Hebrew may mga tools ako. Sa Arabic wala akong tools at wala kaming aral na kailangan
malaman mo muna Arabic para matutunan mo yung katotohanan. Hindi po yung kailangan. Pag gusto mong lumalim, mag-Hebrew ka. Balik ka sa biblical languages. Ganun po yung kapatid. Next question, 20 seconds. Okay. Sa turo ninyo, Brother Fernando, na hindi tinatanggap ng kakristyano mo at tinanggap mo naman kanina dahil yung Baptist Trinity turo. Ikaw Trinity rin, pero magkaiba kayo. Bakit hindi kayo magkaisa kung yun talaga ang tunay na Elohim? Sagot. Magkaisa nga kami, pareho nga kaming Trinity. Ikaw lang naman nagsasabi. Tanungin mo sila kung hindi sila Trinity. Trinitarian din yan. Kaya dapat kayo, nagtatanong kayo saan ka nakasulatan. Kasi kami magsasabi sa inyo katotohanan. Huwag nyo kaming tuturuan dahil kami mulat sa Next katotohanan. question, 20 Kayo seconds. ang mali, dapat kayong paturo. Bakit nga, Brother Fernando, hindi kayo magkaisa sa katuruan? Kung parehas nga kayo, di ba nagwiwindang-windang kayo? Yes or no? Hindi kami nagwiwindang. Isa lang. Brother Raja, mag-ano kayo? Time stop. Ano ako? Okay, objection, negative, ano yan? Wala naman akong alam na sagot doon kundi yes, dahil talaga nagkakawindang sila. Bakit nagsasabi siya ng hindi? Okay, so... Di ba nagsisinungaling po siya, brother? Okay, so again, kine-question mo yung pagsagot niya na yes. Ay yung pagsagot niya. Bro Camacho, counter objection. Si Brother Ross, mali dito na. Oo. Siguro gawin natin na kapatid na pag nagtanong siya, siya na rin ang sumagot. Kasi gusto niya sagot yung nasa isip niya eh. Okay. So ganito mga kapatid, again, ang pagsagot ng kabilang panig, hindi ko pinapakailaman yan. Either nagsasabi si Camacho dito ng totoo or nagsisinungaling siya ha. So bro Camacho, proceed ka sa sagot ulit. 20 seconds. Okay. Iisa lang po pananampalataya namin kaya meron nga kaming 28 fundamental doctrines eh. Diyan sa 28 fundamental doctrines, talagang nagkakaisa kami riyan. Solid po ang mga Adventista riyan, mga kapatid. Kung nagkakawindangan dito, yun yung pananampalataya niyo sa Islam. Kasi hindi niyo makakuha yung turay na turo kung sino ang Next nagdadala ng 20 tunay na seconds. Allah. Okay, thank you. Ang Allah na kinikilala natin bilang umangkin ka na yung tunay na Allah, yun yung paniniwalaan ninyong Diyos. Kaya lang Trinidad. Pero ang itinuro ng mga propeta, one God lang. Tama o mali? Yes, tama. Tama. Kaya nga, ayan, no? Sa aming pananampalataya, we do not believe in three gods, but one God. Kasi nga, ehemplo ang mga propeta, Genesis 1:1, that is Elohim na hindi po ninyo alam. Yan po yan. At ang Elohim na yun, i-translate na Allah. Kaya ang tunay Next na question. Allah, Ulihin natin to. Next question. Okay, but 20 seconds. Yung Ama, Diyos mo, yes. Yung Anak, Diyos mo rin, yes. Yung Espiritu Santo, Diyos mo rin, yes. Ilan yun? Isa o tatlo? Sagot. 3 persons. Ayan o, liwanag na nga, naka-plus na nga dyan eh. There is, we do not believe in three gods, but Alam ko, one 3 gods. 3 persons. Bro Ali, Three mute ka bro persons. ha. Kasi sumasagot pa. Proceed lang. Nakamute ako? Hindi, si Ali lang. Kasi Ayan, nadidinig. 3 persons. Ano yan ang paniniwala namin kasi ang ginamit Elohim, na yung Elohim tinranslate na Allah. Ayan. Kaya ang tunay na Allah nasa Seventh-day Adventist at mali ang Allah ng Islam. Magtanong kayo sa people of the book. Kami po ang magtuturo sa inyo ng tunay na liwanag. Okay? Next question. 20 Brother Ali, seconds. Paano ka namin tatanungin ni kahit isang litrang Arabic ay hindi mo alam? Yes or no? objection, Mr. Moderator. Parang alayo ng yes or no sa tanong Okay. Paano? Tapos yes or no? Okay, so nag-object doon daw sa tanong na paano pero merong categorical na yes or no. Bro Ali, magre-rephrase ka ba ng tanong or may counter objection ka muna? Counter, brother. Proceed, bro. Kasi kanina pa niya sinasabi na tanungin daw namin siya. Kaya ang tanong, paano namin siya tatanungin kung ni isang Arabic ay wala siyang alam? Yes or no? Okay, so yun Pero simple talaga. naman yun eh. Okay, so yun talaga bro, yung yes or Wala no. siyang alam na isang litrang Arabic. So paano namin tanungin? Okay, so ganito. Judgment sa moderator muna. Again,
either ano yung tanong ha, tama or mali sa kabilang panig, basta yun, yes or no, merong categorical. Pwedeng gamitin ang 10 seconds kung talagang medyo iba yung tanong. Bro Camacho, pipili ka ba or mag 10 seconds ka? 10 seconds ako kasi papaano. Tapos yes or no. Ay, din ako na. Kasi nga, kaya pati tanong nagkakabuhol-buhol. Buhol-buhol paniniwala eh. Oh, 10 seconds. Next question. 10 seconds. Last 1 minute. Okay, ulitin ko. Okay. Kung hindi ka marunong kako ng Arabic, paano mo ngayon pinasok yung usapin na to? So, paano ka namin tanungin? Hindi, wala kang isang litrang Arabic na alam. Yes or no? Tama ba na wala kang alam na isang litrang Arabic? Yun yung point doon. Yan, tama ba daw? Mali. Dapat ang tanong, tama o mali. Ayan. Oh. So, ang sagot dyan, para sa yes or no, tama mali. Pamute mo na, bro Ali. Pamute mo na, bro Ali. Basta ang sagot dito mali. Mali daw. Proceed, bro Camacho. Okay. Kasi ang Quran na Arabic, hindi naman talaga salita ng Diyos yan eh. Kung meron kang aralin, yung salita ng Diyos, yun yung Tanak, yun yung Ketubim, yun yung Old and New Testament. Diyan ka magpakadalubasa, huwag na sa Quran na inimbento. Time. 7 minutes time. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Okay, so pamute mo na mga kapatid ha sa inyong mga live. So, dyan nagtatapos ang ating second cross ng ating negative. So, shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout dito kay Willie Cruz. Shoutout kay Felizado Perdo Jr. Bakit merong laging yes or no? Shoutout din kay Isa Isyo. Hindi raw tatlo yung Ama, Anak, Spirit. Shoutout din kay Nunito Orse. Sablay ang tanong mo, Ustad, walang turo na tatlong Diyos. Ang persona, yan, hindi tatlong Diyos. Wala kang alam dyan. Kami ang unang nakakaalam, kayo ay walang alam. Shoutout din kay Reme Derecho. Anong klaseng tanong yan? Wala sa topic yung tanong ni Ali. Sabi naman ni Jose Felix de Vera, paano ka magtuturo ng Old Testament? Di mo libro yan. Bro, pamute. Bro, Ali, pamute mo na bro ha. Nadidinig ko dito. Bahala ka dyan sa live mo. Jose Felix de Vera, paano ka magtuturo ng Old Testament? Di mo libro yan. Sa mga Hudyo yan, inagaw nyo lang. Shoutout din kay Jerwin Rodel Diaz, ginawang additional ang God. Shoutout din kay Cal M. Kaedong, butata na naman si Ali Javier. Shoutout din mga kapatid dito kay Ricky Bell Masidilanon, kaibigang Ben, nandyan din mga kapatid yung ating okay, so si Jose Felix. So tuloy-tuloy tayo mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Brother o Ustad Ali Javier ng Islam, your time start now. Thank you very much, Brother Rasha. Mapapansin ninyo ngayon mga kapatid, yung inihamon niya na topic, sinupalpal siya mismo. Bakit? Kasi hirap na siyang unatin dahil mismo yung kakristyano niya, hindi na sila magkaisa sa turo na dapat paniwalaan natin sa kanila. Kasi ang tunay na Allah, sabi niya, ay ang siyang pinaniniwalaan ng Sabatista. Pero hindi naman nagkaisa sila sa mga kakristyano na ang turo nila yung Elohim o Trinity. Ang tanong natin napakaganda eh. Kung nagturo si Moses ng one God, sa kasing katuruan ni Propeta Muhammad sa Quran 112 verse 1, itinuro ni Moses sa Old Testamento sa 12 Deuteronomo 6:4 na one God din. Ganyan din sa New Testamento si Jesus sa Marcos 12:29, one God din. Pero ang turo ni Brother Fernando ay 3 in 1. Di ba nagdagdag siya? Mabuti sana kako kung magkaisa ang Kristiyano sa 3 in 1 na to, pero hindi. Inamin naman niya. Sa Batista siya, baptist yung iba, at iba pang mga Trinitarian. Yung bang pagkakawindangan, simbolo ba ng tunay na relihiyon? Malabo yan, Brother Fernando. Kaya nga nag-Muslim kami. Umakap kami sa Islam, ayaw namin dyan sa Elohim mong Trinity. Nang tinanong ka, kung Diyos mo ay Ama,
Diyos mo rin yung anak, Diyos mo rin yung Espiritu Santo. Yes. Ilan yung Diyos mo? Tatlo o isa. Sabi mo, 3 person. Pansinin niyo kung paano sumagot balagbag. Alatado eh. Dapat isagot niya, 3 gods kasi yun yung tinatanong dun eh. Kasi nga, mapupulaan. Hindi nagturo si Moses o si Jesus ng Elohim na sinasabi nila o Trinity. Pero silang nagtuturo dahil nung Pablong sinungaling na nasa Biblia, Roma 3:7. Yung tusong mandaraya na nasa Corinto 12:16, yan na. Basta magsalita ka, kung sino man maniwala sa'yo ngayon, go. Nakalimutan ko lang tinanong, may isang brother sa comment section na nagtatanong, bakit si, SDA, ang pangalan ng isang, nakalimutan ko tuloy yung, isang kabayan na umalya doon sa, umayaw sa Sabatista. Diba? Kasi ayaw nila yung turo nila sa isang banda. Kung Trinity ang tunay na turo, dapat magkaisa ang Kristiyano. Dahil yun nakilala sila sa ganyan eh. Yung Diyos na Ama, Diyos na Anak, Diyos na Espiritu Santo. Pero hindi. Hindi sila nagkakaisa dyan. So ang Muslim naman, sa turo na one God, magkaisa lahat ng Muslim globally. Pag sinabing Allah ang Diyos, walang tumututol. Hindi pa natin dito pinag-uusapan yung kung sino ang sugo. Hindi ko alam kung matuloy si Brother Dinmar, isang Sabatista rin, kasi tunay na sugo naman ang pag-uusapan. Isisiksik nila yung sugo nila na pinapatahimik doon sa versikulo ng Biblia nila na walang mabasa. So lahat ng ito, kinukuha natin nang sa ganon, mapagtagni natin sa isang banda ng katuruan ng isang tunay na relihiyon ay simbolo ng katotohanan, yung pagiging tama ng relihiyon ay ang pagkakaisa. Kapag sinabing Allah, hindi po ito yung kasing kahulugan ng Diyos na sinasabi ng ating katunggalis na si Brother Fernando Camacho, na ni isang litrang Arabic ay wala siyang alam, pero bakit niya sasabihin na tanungin daw natin siya? Nang tinanong natin siya ng ganito, kahit wala kang alam ni isang litrang Arabic, tanungin ka namin, yes or no? Ang sabi niya, yes daw, kahit wala siyang alam sa Arabic. Di ba? Kita niyo? At kung ititanong pa natin, ngayon, kung wala kang alam sa Arabic, at bibigyan mo ng kahulugan ang mabasa mo sa Quran, papaniwalaan ka namin? Siyempre hindi. Kasi nagsasanhi lang yan ng pagkakaiba-iba ng turo. Kasi sa Islam, mayroong mga pantas na sinusundan, kaya globally Muslim, kahit iba-iba yung lingwahe, isa lamang yung turo dahil may pinagmulan na tinatawag na tafsir na galing doon sa hadith o sunna ng propeta dahil ang propeta ang nag-interpret ng Quran. So hindi porket makakabasa ka na ng Quran, lalo pa translation of the meaning lang ang yung babasahin mo, lugaw-lugawin mo, hindi gano'n, hindi implementong Biblia ito. Mahiya ka naman, Brother Fernando. Hindi yan Biblia na basahin mo Biblia mo tapos kung ano mayroon naintindihan mo, yun na yung sasabihin. Hindi ganun, brother. Pangalawa, wala naman original Biblia mo. Okay, kung may kaalaman ka sa Hebreo, hindi ba't higit na may kaalaman ka rin dapat sa katuruan nyo sa Biblia mo? Yes or no? Yes. Tama yun. Bakit? Bakit nung ikaw ay tinanong, wala kang kaalaman sa Arabic, tapos tatanungin ka namin? Yes or no? Dapat magsabi ka, no, hindi niya ako tatanong kasi wala akong alam. Dapat ganun mo sabihin, mema ka lang, Brother Fernando. Alam mo yung mema? May masabi ka. Sorry, Brother Russia, kasi lang to, fight naman na kaututang dila naman ng bawat isa sa atin dito, okay? Saka talagang, inshallah, man to hindi naman tayo yung nagpapamuslim o nagpapakristiyano sa mga tao. Inibibigay lang natin yung mensahe kasi sabi niya kanina, huwag daw natin kataluhin o kaya kadibatihin itong mga Kristiyano kasi nabasa niya yung binigay ko kanina na
29:46 ng Quran, nilugaw na naman niya. Nasa Quran lahat, Brother Fernando. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nasa Quran 'yun. Manawagan ka, sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, o maging sa mga Muslim na ngayon dahil wala na ang propeta, na sa mga tao panawagan mo sila, diba, sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa ta'ala at makipag-usap ka sa kanila sa mainam na paibig sabihin, huwag mo silang yurakan, huwag mo silang murahin, hindi ganun. Sabihin mo lang yung mensahe na ang Diyos ay isa, hindi yung tatlo, hindi yung Trinidad, hindi namatay sa cross. Siguro, pag-aakala ng iba, dahil sinasabi namin yung kahit masakit, si Jesus ay hindi Diyos, hindi anak ng Diyos, kundi sugo ng Diyos. Sa pag-aakala nyo siguro, kami ay nanglalapastahan. Hindi. Sinasabi lang namin yung katotohanan. Kalisiwagi ang propeta, nagsabi, kulil haqi walaw kana murran. Sabihin ang katotohanan kahit na ito'y mapait. Kasi katotohanan yun eh. Pag sinabi na si Jesus ay sugo ng Diyos at hindi siya kabahagi ng Diyos, yun ang tama dun eh. Yan, si Raymond Cada, kalimutan natin itinanong kanina, kung sa Batista yon, sa turo rin niyang na Trinidad, na nagkakawindang-windang, bakit umalis siya sa lupon ni Brother Fernando bilang sa Batista? Nangangahulugan lang na ayaw nila yung turo. Bakit? Magmo-Muslim yun, inshallah, inshallah. Inshallah naman eh, ya Rab. Katulad niya ni Commander Satur, di ba? Umayaw sa Kristyanismo. Maraming negatibo pero maraming positibo. Bakit nag-Muslim? Ya Rab. Gabay ng Panginoon, natagpuan yung katotohanan ni. Sabi ni Brother Yusuf Lapitan, hindi nyo kasi tinulungan yung kapatid nyong Kristiyano eh. Diba? Dapat pinangaralan ninyo. So saan siya pupunta sa inyo? Dito ba? Dito? Diyan? Diyan? Sa Batista ba? Baptist ba? Born again ba? Hindi rin niya alam kung saan. Kaya nag-Muslim na lang siya dahil ang turo ng Muslim na Pilipino, na Amerikano, na Chinese, na Bangladeshi, Pakistani, isa lamang. Pag sinabi namin na one God, Allah yun, wala nang iba. Pero kayo pag sinabi niyong Yahweh, sino yun? Jehovah, ako nga, Ama, Anak, Espiritu Santo, di mo mawari kung alin dyan, wala na kayong pagkakaisa, yan pa rin yung tama, ayon sa'yo. Sentido po mo naman, Brother Fernando. Kaya na niya yan ka namin na mag-Muslim. Thank you, Brother Rasha. The one who fully submit himself to the will of God. Muslim po ibig sabihin nun, okay, magpasakop tayo sa kalooban ng isang Diyos. Kasi kung tatlo yon, kahit sa presidente siguro, kung tatlo sila, mag-aaway sila sa Pinas di ba? Thank you. Next question. Ready for the question, please. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Camacho ng SDA, your time start now. Okay, tanong po. Yun po ba, tanong na po, yun po bang Diyos ng Biblia, yan din ba ang Diyos ng Islam? Yes or no? Hindi. Kasi Biblia mo, buhol-buhol yan eh. Okay? Hindi yan po pwede na yung Diyos sa Biblia mo, ang kinin mo yung tunay na Diyos. Kasi hindi niya katangian yung mga anak na ipako mo sa cross. Hindi pwede yun. Okay? Pagamat isang ating Diyos, hindi yung Diyos sa Biblia mong buhulan. Thank you. Next question. Okay. Sabi mo, hindi ano? Ayon sa Biblia, ng Genesis 1:1, ay yun yung ala, yung lumikha. Tanong, yan bang ala na nasa Genesis 1:1, yan din ba ang Diyos ninyo? Yes or no? Yes, Allah ang pangalan nun. Pero yung konsepto ng paniniwala niyong pinanganak, nagkaanak, nagkawindang, kung ano-ano dyan, hindi yan ang Diyos sa tunay na pananampalataya. Biblia mo lang buhol-buhol, kaya dalawa na papatunayan. Yung inihamon mong topic, sumimplang na sa iyo, at ang Biblia mong buhol-buhol pinagkakawindangan ninyo. So nag-question kami. Next question. Thank you. Bahagi ba ng Biblia? Kasi sabi mo kanina
hindi ka naniniwala sa Diyos ng Biblia eh. Tapos ngayon sabi mo, yes. Ngayon, para maklaro lang ako, yung bang Genesis 1:1, bahagi ba ng Biblia? Yes or no? Bahagi ng Biblia, pero yung tanong mo kanina, yung bang Allah, Diyos mo yun? Yes. Pero yung tanong mo kanina, yung bang Diyos ng Biblia, magkaiba yung tanong mo. Ibig sabihin, nanghuhuli ka lang. Pero alam ko, dahil yung katangian ng Diyos sa Biblia mo, bohol-bohol yun. Pinako niya sa krus. Bawal yun. Walang kahawig o kasama ang Diyos. Yan bang ala ng Biblia na nasa Genesis 1:1? Yan din ba ang ala mo? Yes or no? Yung nasa Biblia mo, Yes na or no? katangian ng Diyos, no. Okay. Yung katangian ng Allah sa Biblia mo, hindi yun yung katangian ng Allah na tinutukoy dito sa Quran. Pero pagka nagsabi ka ng tanong na yung bang Allah sa Biblia, siyempre direct yun. Kaya yung tunog na Allah, yun yung Diyos ng mga propeta na Diyos namin. Pero yung Diyos mo, Trinidad, Elohim, kung ano-anong kakawindang kaya ayaw namin. Next question. Okay. Sakit naman yung Sabi mo kanina, same question na Genesis 1:1, kung yan din ba ang Diyos nyo? Sabi mo kanina, yes, no, yes. For final answer, yan final answer. Yan bang Genesis 1:1 na bahagi ng Biblia na ang wikay ala diyan sa Genesis 1:1 ng Biblia? Yan din ba ang Diyos nyo? Final answer po yes or no? No, sa katangian niya na Trinidad, Windang, Salpok, nagkaanak, pinanganak, namatay sa cross, hindi yan yung paniniwala namin na Allah. Pero yung Allah na nag-iisa, yun yung Diyos ni Moses, Diyos ni Jesus, Diyos ni Muhammad, Diyos ng Muslim. One God absolutely. Kung hindi mo ito maintindihan, ulitin mo lang yung tanong at sasagutin ka ng katulad ulit ng ganun. Thank you. Naunang kasulatan, ang Genesis 1:1 na bahagi ng Biblia o ang Quran? Alin ang mas nauna na kasulatan? Yun bang Genesis 1:1 na bahagi ng Biblia o ang Quran? Genesis or yung Nauna ang Quran. Ang Biblia mo, 1905. Ang dating Biblia, buhol-buhol, windang-windang, walang orig na mababalikan. Saan yung Aramaic na ibinigay kay Jesus? Wala. Sulat ni Pablong sinungaling ang Biblia mo, pinagkasalpukan niyo, walang original. Okay. Next question. Sabi mo, Sorry. nauna ang Quran. Nauna ang Quran, sabi mo, no? At huli ang Genesis 1:1. Ngayon ang tanong ko sa iyo, kailan lumitaw ang Biblia Hebraika? Kailan po yun lumitaw? At kailan naman lumitaw ang aklat ninyong Quran? Ang Quran, 1400 years ago, 1447 lunar calendar. Yung Biblia mo, 1905, bohol-bohol, wendang-wendang. Wala kang orig mababalikan, kaya nagkakasalpukan kayo. Next question. Next question. Sorry talaga, Brother Fernando. Yung 1905 ay Tagalog. Tinatanggap mo ba bago mag 1905? May Biblia ng nauna kay sa aming Panginoong Jesucristo? Tinatanggap mo ba 'yon na may nauna ng Biblia sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ng aming Panginoong Jesucristo? Yes or no? yes or no? No, hindi ko No. tinatanggap. Ang tinatanggap ko yung Injil, nabanggit sa Quran. Yung Biblia mo, buhol-buhol. Sulat ng eskribang sinungaling sa Jeremiah 8:8. Kaya walang maniniwala yan. Dati na kami dyan. Ayaw na namin. Ayaw na rin ng mga kasabatista mo. Next question. Ano ang ibig sabihin ng Biblia? Ang Biblia, collection of books. Kaya ang Biblia mo, kung saan-saan pinulot, walang original. Kung magbasa ka Bisaya, Tagalog, Indonesia, walang original na mabalikan. Welcome sa Islam, may original text ang Quran. Kahit masalin sa ibang lengguwahe. Next question. Okay. So, next question. Sabi mo nauna ang Quran kaysa sa Genesis 1:1. Okay?
Ang tanong ko po sa inyo, kailan po isinulat ang Genesis 1:1? At kailan naman isinulat yung inyong Quran? 1400 years ago ang Quran. Yung Biblia mo, wala tayong pakialam dyan kung kailan lumitaw kasi nga collection of books yan eh. Wala tayong aasahan dyan, ipagkakawindangan ang sanhin niyan kasi wala kayong mabalikang orig. Next question. Next question. Okay. Sorry talaga. Nang buhay, nang nabubuhay ba si Moises? Time. 7 minutes. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. At dako tayo sa final conclusion at mauna dito si Ustad Ali Javier. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Jason Dignos, nakafocus sa MBB. Hahaha. Si Dareser Osmon, ang ala ng Islam, walang awa sa mga tao. Raymark Asigan, wala na, windangan na, sip lang na ang sagot ng negative. Shoutout din kay Nunito Orse. Buhol-buhol pala ngayon sa tanong Kap Fernan, ikaw ngayon nagkabuhol-buhol. Shoutout din kay Jose Felix de Vera. Puros Genesis kahit Hudyo di sang-ayon sa pag-unawa mo. Shoutout din kay Ariel Akub. May 3 libro ang Quran. Alin ba ang tama doon na dapat paniwalaan? Kasi may 11 chapter, may 14 chapter, tapos may 16 chapter na. Saan ba doon yung tama? Shoutout din kay Jerwin Diaz, dapat ang paksa mo kung napako ba ang Jesus, kung commute mo na bro Ali ha. Shoutout din kay Pastor Cesar Baladad, ang ala nyo ay di yan Diyos, isa yang bituin ayon sa Quran. Shoutout din mga kapatid dito kay Jerwell, nakakaawa lang yung Islam, mukhang di niya napaghandaan. Pfizer Cloud, sabi niya, isa lang ang Moon God, pangalan ng Diyos-Diyosa ng Muslim ay Allah. Raymark Asigan, wala nang nagkwento na lang ang negative kasi alam niya wala na siyang malatag kasi lalo na hahaha. So shoutout din mga kapatid kay Olan Reloso. Kapatid, hindi po basihan ang Arabic para makilala ang tunay na Diyos. Kapatid, may Muslim din na naging SDA. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion at mauna dito si Ustad Ali Javier. Bilang negatibo na ang tunay na Allah ay ang Diyos na sinasampalatayanan ng Seventh-day Adventist Church. Ustad Ali Javier ng Islam, your time start now. Thank you, Brother Rasha. Tricky question niya. Nandadaya eh. Yung Allah sa Biblia, Diyos mo ba? Yes. Yung bang Diyos ng Biblia, totoo ba? Huwag kang mandaya sa tanong, brother. Dahil alam ko na yung kahit paikot-ikutin mo ako sa tanong mo, yung Diyos ninyo sa Biblia ninyo, kakawindang kakasalpok kayo, hindi ba kayo kayang pagkaisahin ng inyong Diyos sa Biblia nyo? Yes or no? Dapat kaya, di ba? Ba't nagkakawindang kayo? Ang lahat ng Muslim global, isa lamang tawag namin sa Diyos, Allah ang pangalan niya. Ito ang tunay. Kaya nga binasura namin yung Biblia namin. Ayaw namin sa Kristyanismo sa isang banda. Yung mga nababasa sa comment section, lahat naman kayo dyan Kristiyano pero kakawindang kayo eh. Diba? Sino ba papanig sa pag-akala ninyo? Muslim, akala ninyo masama? Wala nga kayong alam kahit isang litrang Arabic eh. Sundan namin yung paniniwala nyo. Magkaisa muna kayo bago kami sumunod sa inyo. Ganon. Ang punto lamang dito, ang tunay na Allah na sinasabi mo na pinaniniwalaan ninyo, tas sinabi mong Trinity ang turo, mali ka, Brother Fernando. Okay? Welcome ka sa Islam dahil ang Allah ay nag-iisa, walang anak, hindi pinanganak, hindi may hahalin tulad, at hindi mamamatay katulad ng paniniwala nyo na pinagkakawindangan ninyo na namatay ang Diyos ninyo sa laman, na ang Diyos ninyo naging tao. Kung ang Diyos na mag-isa ay naging tao sa katauhan ni Jesus, mag-isip naman kayo kung nasaan na yung Diyos noong naging tao. Siyempre di tao na. Kasi mag-isa pala lang yun eh. Hindi kayo pumapayag na tatlo yung Diyos. Yung tatlo, isa sa tatlo. Ngayon yung tatlo na yun na naging tao. Nasaan ang Diyos? O di si Jesus. Matanggap ninyo na Diyos nga si Jesus? Di ba kayo nag-iisip niyan? Ang aming panawagan, yung turo na itinuro ni Jesus, sambahin natin yung Diyos. Sa paraan din ginawa ni Jesus.
ginawa ni Moses o ni Propeta Muhammad, peace be upon him, huwag tayong magtambal. Unang utos yun. Sa kabilang buhay, pag-abot natin doon, hindi kayo magkakaroon ng kaligtasan maliban naging Muslim tayo. Ibig sabihin, hindi tayo magtambal. Kung naniniwala tayo na isa ang Diyos nating lahat, welcome kayo sa Islam. Quran 3:85, ang sino man umakap ng relihiyon bukod sa Islam sa kabilang buhay, sa impyerno siya mabubulid magpakailanman. Wala silang kaligtasan. Nandyan din sa 98:6 ng Quran, ang mga hindi mananampalataya, kabilang na yung mga atheista, agnostic, at sino pa. At ang Hudyo at Kristiyano, mga ahlul kitab kung tawagin. Nantindihan mo, Brother Fernando, ahlul kitab, binanggit mo kanina. Sinabi sa Quran, ang Hudyo at Kristiyano, ibulid kayo sa impyernong apoy magpakailanman. Ayon sa 98:6 ng Quran. Ganyan nilinaw ang salita ng Diyos. At hindi yan binabago-bago. Kaya yung turo ninyo, hindi tinatanggap ng kakristyano mo. So, alin doon? Alam naman yung sayo ang aming sundan, Brother Fernando. Siyempre, sa Islam tayo sumunod. Ang dami ng Kristiyano na nag-Muslim. Pakitaan mo ako ng Muslim na nag-Kristiyano. Wala. Isang punto kung saan ang inaawaya, pag sinabi mong X, konsidera na mali. So, ex-Christian ako, ayaw ko yan. Ayaw ko sa Christianity. Naisip mo ba na yung relihiyon mo derived from the word, brother? Thank you, brother. Ang iyo bang relihiyon nagsimula lamang sa pangalan ng tao? Kung hindi pinangalan ang Jesucristo, di walang Kristyanismo. Salam. Kaya sa 1126, tinawag lang Kristiyano yung mga tao sa Antioquia nung panahon na yon. So, Muslim sila nung una, hanggang ngayon, hanggang sa huling araw, ang sino mang magpasakop sa kalooban ng Diyos, sundin ang huling propeta, magkaroon ng kaligtasan. Yan yung Quran, inshallah, 3:19. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Islam ang magiging relihiyon ng mga taong maniwala sa isang tunay na Diyos sa kanyang pangalang Allah. At sumamba tayo sa kanya sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ganda ang mensahe ng Islam, Brother Fernando. Pag nababanggit yung propeta ay sinasabi yung sumakanyang kapayapaan. Sa inyo ba, tinuro ba na pag nabanggit yung Ellen G. White, magsabi kayo ng sumakanyang kapayapaan? Time. Hindi. Thank you. Okay, pa-mute mo na, Bro Ali, ha? Gandang gabi. Okay, so, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang negative final conclusion natin. At dito tayo sa ating final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang tunay na Allah ay ang Diyos na sinasampalatayanan ng Seventh-day Adventist Church. Your time start now, bro. Okay. So out of out of topic na yung kanyang deliberation, At hindi niya nabuwag yung ating presentation mula una at pangalawa. Hanggang sa itong pangatlo na niya, wala talaga, hindi niya kinaya. Kaya nanatili pong nakatindig ang katotohanan na ang mayroong tunay na ala ay walang iba kundi ang Seventh-day Adventist, sapagkat ang ala ay translation ng salitang Elohim. Huwag kayo maniniwala na mas nauna ang Quran. Kasi ang Quran, huli na po yan dumating, mga kapatid. Tawag nga dyan, modification lang eh. Mas mayroon pang mas nauna kaysa sa Islam, yung pre-Islamic, mas nauna sa kanila yon. 16 lamang nang magkaroon po ng Islam, itong paniniwala nila. Sa panahon po ng 3000 BC, wala pong umiiral na Quran. Wala, kasi mali po yung sabihin mas nauna ang Quran kaysa sa Genesis 1:1. Mali ho, mga kapatid. Ang Quran dumating lang sa panahon ni Muhammad. At yung Quran na yan, hindi po yan salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga hindi mo kinakailangang aralin muna, magkaroon ka, ma-perfect mo muna yung Arabic. Hindi ho, mga kapatid. Sabi ng ating ng Biblia, kapag ikaw ay masasamba dyan sa moon god, kaparusahan. Dagat-dagatang nagliliyab na apoy at asopre ang dadanasin po ninyo yan. Dahil bawal ho sumamba doon sa ala ng Islam.
Kasi yung ala ng Islam, moon god, modification po yun eh, mga kapatid. O kaya paano natin paano nyo mabubuwal? Ano ho? O ngayon, eto pa sabi no copies exist of any of early codices, but the list of variant reading from the two just mentioned in extensive running 1,000 or more items of both cases. Walang hindi totoo mga kapatid na meron silang original na Quran. No copies exist doon sa mga original codices o sa early codices nila. Malaki usapin nila dyan. No? Kayo po ay nadadaya ng sinasabing meron silang original na Quran. Wala po, hindi po totoo yun. At yung Quran po, hindi po yan salita ng Diyos. Yan po ay salita lamang ng kanilang noble messenger. Ayan sabi Surah 69:40, indeed the Quran is the word of a noble messenger. Sa Sahih International. Yung Sahih International, dalawang klase po yan. Ito pa yung isang Sahih. Indeed, the Quran is the word of a noble messenger. Ay sino ba? Ito pa, meron pa sila rito ginawa sa Surah 19. That this is verily the word of other messenger, Gabriel and Muhammad. Yun yung kanilang messenger. Hindi talaga si Allah. Kaya nga doon sa panimula ng kanilang sa Al-Fatiha, nakalagay? Sa ngalan ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Hindi talaga si Allah ang sumulat. Kasi kung si Allah yan, kung Allah salita yan, dapat sa ngalan ko. Di ba dapat ganon? Hindi, sa ngalan ni Allah. May nagtuturo kay Allah. Kaya ang Quran hindi salita ng Diyos. Hindi mo kailangang matuto ng Arabic at mabasa ang Quran para malaman mo katotohanan. Bumalik ka sa biblical languages. Magtanong ka sa people of the book, sa aming mga Kristiyano. Kami magtuturo sa inyo ng mga katotohanan. Hindi sinabing magtanong kayo sa amin, tuturuan namin kayo ng Arabic. Hindi ganoon. Pagtanong kayo sa amin, nasa amin ng tunay na pananampalataya. Yung binabanggit niyang 3-in-1, wala naman kami doktrina na 3-in-1. That is a fallacy of accent. Yan po yan. Yung paniniwala nga nila sa tauhid, wala sa Quran kung totoong salita ng Diyos yung Quran. Wala naman yung tauhid Kaya hindi ho totoo mga kapatid, yung kanilang Allah, that is a moon god. Ayan, bawal po ng Diyos yan mga kapatid, ang maniwala ka sa moon god. Ayan Deuteronomy 17:2-3, ayaw ng Panginoon sasamba ka sa buwan. Ayaw ng Diyos sasamba ka sa mga buntala, Deuteronomy 4:19. Ayan pa, Ikalawang Hari 23:5, ayaw ng Panginoon yan, ang parusa mo, kapahamakan. Kaya welcome po kayo sa Seventh-day Adventist. Hindi ako mag-Islam. Bakit ayaw ko maranasan ng parusa ng Diyos kaya nga ako nananahan sa katotohanan. Marami nang nananas sa akin ng Islam pero hindi ako haadib. Time na. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Seventh-day Adventist and Islam mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience. Tatapos na yung inyong debate, so I hope na purong pasasalamat lang. So unahin natin si Bro Camacho. Pasalamat bro. Yes, at sa ating pasasalamat, syempre unang-una nating pinasasalamatan at pinupuri ang ating Panginoong Diyos. Yung Elohim na nasa Genesis 1:1 na isinalin ding Allah. Maraming salamat din po sa kapatid na tayo bilang negative. At sa ating na very patas kung humatol. At syempre dyan po sa comment section. Syempre hindi naman natin mapiplease lahat ng tao, pero kayo po'y bahagi ng pag-aaral na ito. Muli, pinasasalamatan ko po kayong lahat mga kapatid sapagkat bahagi kayo ng ating diskusyon. Sa Diyos po ang kapurihan. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok. Hamnida, mispa sa inyong lahat mga kapatid. Shalom. Okay, at syempre yung ating Bro Ali. Salamat bro. Thank you Brother Raja at thank you Brother Fernando. Ibalik natin ang papurit pasasalamat sa nag-iisang tunay na Diyos. Okay? Brother Raja, hindi ba pwede ang mag-objection na kasi
si Brother Fernando nag-rebut pa siya. Salamat na lang bro. Pasalamat bro. Thank you very much sa inyo dyan. Okay, siya lang. Hanggang sa susunod, pili kayo topic ulit. Thank you. Ingat. Okay, so Russia TV gusto niyo magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pag-moderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain at meron na nga akong nakikitang naghahamon kay Brother Ali Javier at dito din kay Brother Camacho at pwede niyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap kasi sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa Russia TV mga kapatid. So please PM me mga kapatid para ipahatid ko sa kanila yung inyong mga hamon at pwede nyong gawin ito sa aking platform mga kapatid. Kasama doon yung kondisyon ng ating mga debatista gaya ni Fernando Camacho na dapat gusto niya naka-open cam talaga at yung tunay na pangalan yung nakalagay talaga at merong kinaaniban. So kay Brother Ali din alam ko Brother Rasha, doon sa mga nagko-comments baka may gustong makipag talakayan sa akin o sa amin. Yes bro. So ayan at meron na nag-PM. Si Jerwin. Mamaya bro, pag-usapan natin 'yan. So at syempre mga kapatid, yung inyong obligasyon sa ating platform. So maraming salamat mga kapatid. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil itong debate na ito ay pupunta doon at paki-follow na din ako sa aking Facebook dahil dito ako laging nagla-live. So maraming salamat mga kapatid. At please follow din sa dalawang ito. Yung obligasyon, thank you. Thank you very much. Okay. Padala. Thank you. So kung gusto niyo ding masuri sa SDA, nandyan si Camacho, you can follow him. At sa kay Ali Javier sa Islam mga kapatid, kung gusto niyo magsuri, pwede kayo mag-follow kay Relihiyon ng lahat ng propeta. Okay, so maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and Thank you. We're out. Thank you very much. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice.